Hello, magandang araw na naman sa ating lahat. Ito para sa inyo na naka GSAT Pinoy na satellite TV. Meron akong i-share sa inyo. Diba, ang G Pinoy ay naka Plan 99, ano? At siyempre, marami na rin yung lineup na channel. Pero hindi katulad dun sa GSAT HD na maraming channel kayong pwedeng masagap, no? Ngayon, kung hindi nyo pa alam, ang GSAT Pinoy ngayon ay pwede na makasagap ng channel lineup ng Plan 200 at Plan 300. Kung ang dish nyo ay nakaset na sa Koreasat 5, no? At saka kung ang G Pinoy box nyo ay yung kulay green, yung ganito, no? Kung ang G Pinoy box nyo ay yung black, hindi pa pwede, no? So, sa green, pwede na kayong makapanood ng mga HD channel na nasa Plan 200 at Plan 300. Kung, inuulit ko, ang dish nyo ay nakaset na sa Koreasat 5A. No? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paanong i-program yung inyong GSAT Pinoy para sa Koreasat 5A. Samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ngayon. So, eto ngayon yung ating GSAT Pinoy. Ayan, yung unit, no? Na nakaset yan sa SES9. So, una yung gagawin ay pupunta muna kayo sa menu. Pindutin nyo yung menu. Tapos, select nyo yung installation. Okay. Hihingi yan ng pin, no? 4 na 0 lang. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, lalabas na yung installation menu. Punta lang kayo sa manual search. Okay. So, pag nandiyan na kayo, so nakita nyo yan, may signal. Ang satellite ay SES9. No? So, idadagdag natin ngayon yung configuration ng pang Koreasat 5. So, makikita nyo rito, ayan yung kulay green, nakalagay, Edit TP. So, pipindutin nyo yan dito sa remote control, yung kulay green. Ayan. Kulay green na button. Pindot. Ayan. May lumabas. No? Edit TP. So, select nyo lang yung add. Okay. Ayan. So, nasa SES9 pa rin yan, pero disregard nyo lang. No? Punta kayo sa TP frequency. Ayan. Ang ilalagay nyo dyan sa frequency ay i-okay nyo muna para makapag-input kayo ng code. Press OK. Ayan, may underline na. No? Lalagay nyo lang dyan 1, 2, 3, 10. Tapos, polarization. Okay. Medyo minsan mabagal mag-respond. Ayan. Polarization, horizontal, okay nyo lang. Lipat sa vertical. Pag okay nyo, press nyo lang pakaliwa o pakanan yung bilog dito sa remote para makapamili kayo. Ayan, Pag pinindot pakaliwa, pakanan. Ayan. Nagpapalit. So, sa vertical kayo. Gagawin yung vertical. Tapos, baba, symbol rate. Papalitan nyo lang ng number 3. Okay nyo muna para ma-edit. Okay. Palitan lang ng number 3 yung harap. So, okay na yan. No? Ngayon, isi-save natin yan. Ayan, Save and exit. Pindutin yung kulay blue. Blue na button sa remote. Ayan. Blue button. Katabi lang ng yellow, no? Save and exit. Save. So, na-save na siya. Ngayon, walang signal quality yan at saka
hindi pa makaka-search ng channel. Bakit? Kasi yung ating antena ay nakaset sa SES9. Ngayon, meron ako nakaabang dito, no, na isang antena na nakaset na sa Koreasat 5. So, ipa-plug in natin, no, dito sa antena na nakaset sa Koreasat 5A. Tatanggalin ko tong antena ng SES9. Ayan. Nawala yung LNB power kasi nawala ng connection sa LNB. Sasaksak ko na yung antena nakaset sa Koreasat 5A. Ayan. Nag green na. No. So, ang gagawin natin dyan, mag-start na tayo ng, pwede nating i-exit. Exit. No? Walang masasagap yan. So, punta ulit tayo sa menu. Settings. No? Kasi may naka-install na channel para mabura yung channel. Punta tayo sa default setting. No? So, code uli. 1, 2, 3, 4. No? Press OK. Reset to factory. Waiting. Yan, mag-i-scan na yan. Doon sa setting ng SES9, wala na siyang masasagap na channel. Pero pag napunta na siya doon sa setting ng Koreasat 5, saka pa lang lalabas. Ayan, nag-channel scan na siya. So, ayan na. So, tignan natin kung talagang naset na siya sa Koreasat 5. Punta tayo sa menu. Punta tayo sa installation. Pin code 1, 2, 3, 4 na 0. Pag okay nyo sa manual search, ayan. Nakaset na siya sa Koreasat 5A. So, exit natin. Pag chinek nyo yung channel lineup, press OK. Ako yan GSAT Pinoy pa rin ng channel lineup hanggang channel 59 lang. So 59. Ngayon meron siyang 60. Ayan, nandiyan na yung mga Global Chatter HD. May mga HD channel na. So hanggang plan 300 pwede nyo nang i-subscribe ang inyong GSAT Pinoy. So, yan lang. Nakaset na siya sa Koreasat 5. Siya nga pala, hindi ko na ipapakita kung paano ilipat ang setting ng dish nyo from SES9 papunta sa Koreasat 5A kasi meron na akong shinare na video tungkol dyan kung paano ililipat yung tutok ng satellite dish nyo from SES9 papunta sa bagong satellite na ginagamit ni GSAT na Koreasat 5. Ngayon, maidagdag ko nga pala, pag yung ating GSAT Pinoy na box ay na iset na natin sa Koreasat 5, so nagiging dalawa na yung kanyang TP. At just in case na gusto nyo siyang ibalik dun sa dish na nakatutok sa SES9, i-reset nyo lang to factory setting para mag-auto search siya. Pag nag-auto search siya at nakasaksak siya sa dish na nasa SES9, ang masasagap niyang mga channel ay yung lineup ng SES9 sa GSAT Pinoy. Ngayon,
Kung gusto nyo uli balik sa CoreaSat 5 at gusto nyo makasagap ng HD, ganun lang. Plug and play na yan. Wala na kayong babaguhin. Plug and play, pero i-reset nyo to factory setting para mabura yung channel lineup at mag-scan uli siya ng channel lineup kung saang satellite siya nakatutok. So ayan, ngayon alam nyo na kung anong gagawin. So sana naman ay nakatulong sa inyo itong ating konting tutorial at paki-like and share na lang, no, para masuportahan nyo ako, makapaggawa pa tayo ng mga ibang content. So yun lang, bye!